As of April 8, 2025, mga idol, patapos na ang season, huling week na nga po ay ito ang current standing sa West. OKC ay sitting pretty pa rin kahit natalo sa Lakers sa huli nilang laro. Number 1 pa rin sila, Rockets ay number 2, at medyo safe ang kanilang record sa second spot. Lakers number 3, Nuggets number 4, Clippers number 5, Warriors number 6. Timberwolves ay 7th, Memphis ay 8, Kings number 9, Mavericks number 10, at ang Phoenix Suns po ay number 11 sa West at currently outside ng play-in picture pero pwede pa nga silang makapasok. The rest dito sa mga baba nila ay laglag na. Actually, kalalaglag nga lang din po ng Spurs pati Portland kahapon, mga idol eh. Kaya unti-unti na nga rin pong nag-shape up ang landscape nitong West, no? At makikita na natin kung sino ang mga papasok sa postseason. Itong Phoenix, gawa na nga rin po nung injured si KD, ay baka sukuan na lang din ang season na ito at maliit na chance na lang po ang pag-asa nilang makapasok sa play-in. Meron pa po kasi silang 4 games remaining sa kanilang schedule. Kalaban niya ng OKC, Warriors, Spurs, pati Kings. Yung Warriors at Kings game malamang ay all-in din ang kalaban nila kasi syempre gusto rin nila makakuha ng magandang pwesto. Sa OKC, baka i-rest na nila yung starters nila sa game na iyan. Tapos yung Spurs naman, laglag na, so baka kaya nila manalo kontra doon. Pero bigatin pa rin ang mga kalaban nila na yan, mga idol. At para makapasok sa play-in, kailangan nila talagang ipanalo ang 4 na games na ito. Or at least mapantayan man lang ang record ng Dallas, gawa na rin nung lamang sila sa tiebreaker kontra dito. Yun na lang, kaya at least po ay 3 wins ang kailangan ng Phoenix para mapantayan yung 38 wins ng Dallas. Tapos syempre, kailangan din po ay hindi manalo ang Dallas sa huli nilang mga games, which is kontra sa Lakers, Memphis, pati Toronto Raptors. If matalo po ang Dallas sa 3 games po na iyan, tapos mapapantayan ng Suns ang kanilang record, Phoenix Suns po ang aangat sa standings. Pero like we said, maliit ang chance sa mangyayari yan kasi hindi naman din po magpapalaglag lang ng basta tong Dallas, hindi ba? Kaya ayun, most likely po ito na ang bubuo sa postseason, mga idol, yung 10 ito. At focus na muna tayo dito sa number 3 hanggang number 8, mga idol, kasi dito talaga yung bardagulang ganap. Kasi 2 games lang po ang namamagitan mula rito sa number 3 na Lakers, pati number 8 na Memphis. Kaya anything can happen po talaga sa mga teams dito, lalo pa kung 3 o 4 na games pa ang nalalabi sa mga schedule nila. Kung sakaling matalo ang Lakers sa mga remaining games nila, maaari pa po silang malaglag sa play-in. Ganyan po kalalayan. Tapos number 3 pa sila nito pero tignan po natin ang mga laro nila. Next game po ay kontra sa OKC. Bukas yan at questionable po ang mga main players nila sa laro na ito. Maglalaro po kasi sila ng back-to-back after ng game na iyan. Kontra naman sa Dallas at first time nila makakaharap si AD na healthy na po ngayon. Then yung Rockets, ayan, makakalaban din nila at for their final game kontra sa Portland na laglag na rin. As I can see, feeling ko ay patas naman kung 2-2 ang magiging record ng Lakers sa huli nilang mga laro. Feel ko ay okay lang sa kanila na mapatalo nila yung OKC game, gawa ng questionable nga ang kanilang mga main gunners. Paghahanda na rin yan sa back-to-back kontra sa Dallas. Toss up na rin naman yung Rockets game kasi baka by that time ay ipapahinga na ng Rockets yung starters nila at most likely rin ay masesecure na nila ang number 2 seed. Basta kung Lakers fan ka, ang importante naman sa kanila ay hindi nila ipatalo yung lahat ng mga 4 na games na ito kasi doon talaga sila maaaring bumulusok. Kahit isang panalo na nga lang din sa 4 na ito, okay na, sabi ni Mike Tordel. Though medyo ayos lang din if papantay yung record nila sa mga nasa ilalim kasi sa tiebreaker ay lamang na lamang sila at magiging division champions na nga sila sa Pacific Division. Ang realistic talaga na pangyayari para sa akin lang naman ay makapanalo pa sila ng 2 laro para sure na hindi sila mahahabol nung mga nasa ilalim. Sila po talaga ang nagkakagulo at medyo hindi po hawak ang kanilang kapalaran. Yung Lakers ay medyo damay lang doon pero dito talaga sa number 4 to number 8 ang pinakagulo, gawa nung lahat sila ay pare-parehas na mga bilang ng mga talo at 32 losses each. Medyo angat lang dyan yung Denver syempre kasi lamang sila sa panalo. May 3 games po sila sa natitira nilang sked kontra sa Kings, Memphis pati Rockets. Mga mabibigat din po na teams yung mga ito at napaka-importante nung Memphis game nila kasi split po ang season series nung dalawang ito. Meaning sa 2 laro na nagtuos sila ngayong season, nanalo po sila ng tig-isa. Kaya yung game na ito ang babali sa tiebreaker. Kung sino ang panalo, matik sila ang aangat kapag pumarehas po yung record nila. Kaya nga rin po Clippers ang umangat dito sa 5th place kahit na magkakaparehas literal ang record nila hanggang sa number 8 seed. Kasi tiebreaker na ang pag-uusapan pag ganyang pare-parehas kayo ng record. At Clippers po ang may hawak ng tiebreaker kontra sa 4 na teams na ito. Bakit? Kasi kapag pinagsama-sama nyo po yung head-to-head record nila, kasama talaga to sa rules ng tiebreaker, Clippers ang aangat dyan with the 500 record. 6 wins and 3 losses po ang record nila kontra sa Warriors, Wolves at Memphis. Tapos Warriors na ang sumunod dyan with a 6 and 5 record kontra nga sa Clippers, Timberwolves at Memphis.
Then sunod-sunod na Wolves ang kasunod at 4 wins and 5 losses among them. And kaya rin po Memphis ang nasa dulo ng 4-way tie na ito kasi 2 wins and 6 losses lang po ang record nila kontra sa Clippers, Warriors at Minnesota. Yan po ang dahilan kung bakit Clippers ang nauuna dyan kahit napantay-pantay naman talaga sila ng record. I hope na linawan tayo. Ang mga importanteng games among sa apat na teams po na ito ay yung Grizzlies versus Timberwolves game sa April 11 syempre. Obvious naman kung bakit, tapos yung final game ng Clippers at Warriors sa April 14. Home game po ito para sa Warriors kaya abangan talaga ito lalo na kung pantay-pantay pa rin ang record nila sa araw na iyan. Diyan talaga malalaman kung sino yung aangat at sino yung hindi. Umaatikabong bakbakan po talaga ang nangyayari ngayon sa West mga idol, lalo at huling 7 days na po ng regular season. Final week na ng NBA calendar at kahit na ganyan, dalawa pa lang ang sure sa playoffs para sa West. Tapos nagkakagulo pa kahit tig-3 o 4 na games na nga lang po ang nalalabi sa kanilang schedule. Pero para sa inyo, sino kaya yung 6 na sure na papasok sa playoffs dito sa West mga idol? Sino naman yung malalaglag sa play-in? Let me know your thoughts sa ating comment section. Dahil marami na nga rin tayong nababasa sa comments about sa ating giveaway, kahit na hindi pa natin nare-reach yung goal ay idodraw na natin yan sa ating April 14 video. Abangan nyo na lang yun. Kaya pwede ka pang humabol idol kung hindi ka pa nakakasali. Hanapin nyo na lang itong video natin na may thumbnail ni Kai Soto para sa mga detalye. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.